magandang araw mga kababayan dito sa Pilipinas at saan mang bahagi ng mundo. Welcome na naman sa panibagong episode ng Don't Take It Personally. Dito'y susubukan namin ilad sa inyo ang iba't ibang anggulo at mga istorya ng bawat isyong aming pag-usapan. Sa mga matatamaan palala lamang, bato-bato sa langit, ang tamaan po ay huwag magagalit, ha? Kami po'y trabaho lang dito at walang personalan. Marami po sa ating mga kababayan ay dinadaing ang mabigat na traffic sa kalsada. Malaki ang naitutulong ng ating mga rapid transit lines tulad ng LRT, MRT at ng PNR upang makapag-transport ng mga libu-libong pasahero sa Metro Manila bawat araw. Sa puntong ito, pag-usapan natin, ito pong hybrid electric road train na ayon sa DOST, Department of Science and Technology, mas energy efficient at mas malaki ang passenger capacity kaysa sa mga kasalukuyang bumibiyahe ng mga bus na makakatulong lalo na during rush hours ito po sa Metro Manila. Nandyan din ang automated guide-weight transit system. Isang transport system prototype na fully automated driverless at binuo ng ating mga magagaling na mga Filipino scientists at mga engineers. Kaya makakasama natin sa pagtalakay ng usaping ito si DOST Secretary Fortunato de la Peña at ang mga kilalang social media influencers na si MJ Kiambao Reyes. MJ, hello. Renuel Mamsis Baza. Hello po, magandang araw. Attorney Darwin Cañete. Mayong adlaw. And Mark Lopez. Hello, Mark. Hello po. And Secretary, hello, sir. Magandang hapon. Magandang araw. Magandang araw po, Secretary. Magandang araw sa inyong lahat. Napakagandang balita ito, no? Oo. Unang-una. Kaya mo na ng mga Pilipino, Nakaka-proud. Diba? Dapat ito yung malaman ng marami na ating mga kababayan. Oo. Diba? I think yun ang problema. Parang kukonti pa lang nakakaalam nito. Yung hybrid train, saan ang biyahe nito, Asek? Sa April 24, ang maiden trip from Alabang to Calamba. Ito po yung... Ito yung train talaga, Train. PNR. Pero hybrid electric train. Ay, sa wakas naman, sir, pagkakaroon ng panibago ang PNR, ay, Oo, pagka-Jurassic mabango to, na yata yung... Mabango. Mabango. Ano yung hybrid, sir? Secretary? Hybrid Ano kasi ibig siya ay sabihin? gumagamit ng diesel para sa kanyang generator, pero pagka siya ay naka-reach na ng certain speed or voltahe ay nagbabattery na. So kaya ito ay walang carbon dioxide Walang emission. So friendly siya. At the same time, nakaka-save tayo ng estimate namin mga 30% fuel cost. Mabilis naman po ang takbo niyan. Mabilis Oo nga. siya. Mga ilang kilometers per up to hour? 60 kilometers Parang per MRT. hour. Okay. Parang MRT din. Malamig naman sa loob, no? Malamig, Aircon, masarap. At malinis. pero kamukha din ng mga nakikita natin sa abroad, yung hindi kamukha ng mga train natin na upuan ganun-ganon. Yung medyo marami nang nakatayo para para maka-accommodate. Ilan po ang yung isang 5 bagon? coaches, yung 5 coaches maglululo ng 880. Dahil yung unang coach ilan lang ang kaya noon, mas mababa dahil andun yung mga baterya. Okay. Okay, 800 So yung apat kada na biyahe, coaches, no? yun yung maraming pasahero. And since mas mababa by 30% ang fuel consumption nito, ibig bang sabihin nito ang pamasahe ng mga mamamayang sasakay sa PNR ay pwede na rin maibaba? Pwede siguro, pero yun po, hindi na namin linya yun. Pero pwedeng maging argument natin yan sa kanila na ang kinuwenta namin ng cost nung isang train na yun na 5 coach ay aabot lang ng 120 million. Oo. Compared dun sa most recent acquisition, 294. O, di ba? I mean, more than double. Mas malaki lang ng konti ang capacity, mas madami lang siguro by around. Kaya lang, sir, ang problema din, yung platform ng PNR. Kasi kahit habaan mo yung train, yung coach minsan lagpas na doon sa mismong platform ng PNR. Kaninong ahensya dapat na nating tanongin? PNR na yan. DOTR. Pero tamang-tama ka doon kasi nung ginagawa namin yung aming tinatawag na RAMS, which is the reliability, availability, maintainability at sustainability, required kami na patakbuhin siya ng 5,000 kilometers para ma-test kung safe siya, kung hindi masisira. Alam mo, problema namin, halos masagi mo na yung mga bahay doon sa gilid nung release. Napakadikit na dikit na yung mga bahay. Hindi, yung sa PNR ba, sir, gawa na yung from... Kasi I remember before, isang side lang
yung tracks natin. I think it's from Sucat going to Santa Rosa yata. Ginagawa pa lang yung kabig. Well, priority naman po ang linya ng actually hanggang Los Baños, doon sa ating mga planong paggawa ng railways. Kasi yan mula sa Tutuban hanggang Los Baños yung unang phase, tapos magkakaroon ng mas mahaba. Hanggang ano na yun? Bicol na. Matnog. Hanggang Sorsogon na. Bicol. Ay, friend, alam mo ba, ang pamasahe sa PNR, currently, from Tutuban to Alabang is 25 pesos. Mas mura. One way. Ayun, mas mura nga. Either pabalik-balik. Oo, And then, and with that technology now na mas mura Ma- na-acquire yung, baka bumaba yung pa. bagon at mas mura, mas maliit yung consumption by 30%, siguro mas mapapababa pa or dapat ipababa pa. Kasi as far as the citizens, mamamayan ay concerned, kailangan safer, ito ba ay safer, ito ba ay more affordable and accessible. So, my next question is, apart from this na i-launch ng April 24, may mga nasa timeline pa po ba tayong susunod Kami na po, lugar? tapos na yung R&D part namin kasi yan ang rollout o kaya yung talagang utilization andun na sa mga ahensya na talagang nagpapatakbo ng Gagamit. transportation. Which is Pero most likely nakausap gonna be ko po, DOTR po, nakausap ano? ko si Secretary Tugade. Tugade. Sabi niya, I prefer locally made. Okay. So, Good. hopefully. Kasi ito, ang kainaman nito, bukod sa medyo mura yung pagkaka-assemble at pag nag-import ka, siyempre may tax ka Yes. Ang laki ng tax. Yes. So, ibig sabihin nun, 100 Filipino, 100%. Well, meron gawang Pinoy. Oo, may mga imported items yan, pero Parts. dito na rin binili. At saka may yung livelihood na Oo, katapat ibibigay mo niyan. dun sa ano. Pag dito Livelihood na ginawa, mas maraming magkakatrabaho. At potential na industry. Correct. Kung talagang tutusin, kaya natin mag-export. Ayun, Siyempre, yun ang quality tinitingnan siyempre. natin. Eventually, So, mga tayo pyesa niyan, mag-export. gawang Pinoy. Karamihan, Opo. pero yung meron mga, halimbawa, yung mga generator, yung mga yan, ay imported din. Pero dito na nabibili. Pwede na. Hindi natin mga... Baka in the future, mga- pwede natin. Yes. So ito po, talagang totohanan na to, Secretary. Talagang may turnover na sa April 24. April At gagamitin na po 11 talaga natin. 11 a.m. ang unang biyahe niya. Ang ginawa kasi namin, pagka natapos na namin yung 5,000 kilometer test, sabi naman ng PNR, they will do their own 150-hour Testing. Yes. At mukhang okay naman, kaya nag-set na ng date sa April 20. Yung Imbitado kayo. 5,000 yung 5,000 hours po, Tapos na. Tapos na. Pasado. Tapos na. Oo. For ano na talaga, commercial launching na po ito, ano? Correct, oo. Commercial launch. Sir, maliban dito sa sa hybrid trains, meron pa tayong ibang mga mga mass transit na dinedevelop Yung pa. hybrid road train. Oo. Iba naman ito. Yun naman sa karsada. Pero walang tracks. Walang track. Ang kailangan Parang doon monorail, no? kailangan doon dedicated Lane lang. lane. Oo. Sa ilalagay halimbawa sa Metro Manila, Mahirap dyan sa gilid ng Maynila. MRT. Mahirap kumuha ng dedicated lane sa Metro Manila. Lalo na sa EDSA. So, Maliban na lang kung talagang maraming units kang i-deploy pero madi-displace yung ibang Exactly, mga bus companies. Pero kung talagang pagsusunod-sunurin mo sila, ay mas malaki ang efficiency. like mga 3-minute intervals po per station. Parang gano'n. Sabi nga namin, kung mag-acquire ng 60 units ng hybrid road train na tuloy-tuloy ang pwedeng i-dedicate. may tawag doon, talaga. rapid bus transit ba? Rapid, Diba? yeah. Ginagawa? Sa ibang abroad, bansa. no? Sa ibang bansa. BRT sa ganun. abroad. Dito sa atin, Pero sa atin, hindi naman siya talaga rapid. hybrid. 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 Okay, so Ngayon, ito yung, po, no? yung dalawang set namin ay meron na talagang nag-adapt. Ang Gensan, kasi ang mga kalsada sa Gensan medyo maluluwag. Maluwag, oo. So kanila na nga yung tinetesting, at sa Kawayan Isabela ay yung mas maliit na version nandoon na rin. At mukha namang Siguro sir, Yeah. maganda ito sa Manila kapag na-decongest na natin ang Manila. correct. Sabi ng mga kasama ko sa DOST, pwede rin daw kung lalagyan ng kalsada sa ibabaw ng railroad. So, anuhin lang po natin. Second floor. Ano sa MRT? Sa EDSA? LRT, Eh, MRT? hindi, sa paano? train, sa PNR. Sa train, PNR. Sa PNR? Sa taas. Sa taas. Yung PNR, may Gagawa ka train, ng di ba, sa baba? second floor na karsada, pero Kalsada hindi na lang, rail. walang Hindi train. na rail. Tracks. Konkreto Yung bus lang. na. Ordinaryong konkretong road na. O tapos yung station, kunyari, Bundia Station, may second floor na din.
Parang ganun. Kasi Medyo, ano yun, mahir- medyo Trabaho. Matagal-tagal pa. trabaho yun. pero mahirap kasi humanap ng lane sa Dedicated. may... Oo, yun. Siguro sir maganda BGC. BGC, pwede. Yung inside BGC, di ba? Kasi So para lang po sa mga ano natin, sa mga nanonood, ito po na yung pinag-usapan natin PNR kanina. train, yan ang Ito po PNR. yung turnover sa April 24. April 24. Yan po, ano? Hybrid electric train. Yung hybrid electric road Hindi, train. walang Gusto ko road. yung kulay. Hybrid electric train. HET. HET. Ayan. Yung isa naman, ito. Tapos ito po, HERT. Hybrid electric road train. road train. Ito yung equivalent ng BRT Yes. sa ibang bansa. Yung isa Meron pa. pang isa, Yung sa taas, automatic guided. Automated guideway transit. Para siyang monorail. 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 Walang driver. Makikita Walang mo driver yan. sa- At, kuryente rin ang nagkapatakbo. May tumatakbo ba ngayon dyan, Monorail. Sex? Saan Sa ginagamit sa na ngayon? Vegas. Ganyan, di ba? Wala. Kasi ang tinayo lang naming rail, yan kasi prototype development yan. So, ang kasunduan namin sa UP, magtatayo kami, well, hindi pa ako noon, si Secretary Montejo pa, ng 500 meters originally ng track para ma-testing ng pag-aandar. So, ang usapan doon, kung matapos at magugustuhan ng UP i-adapt, ita-turn over namin sa kanila, pati yung 500 meters ng track. Pero, nag-decide ang UP na hindi. So, dinismantle namin. Inilipat namin yan ngayon sa Bataan Peninsula State University na gagawin siyang parang laboratory facility dahil magtatayo na sila ng railway engineering program Maganda yan. sa Balanga. At Kasi tinutulungan nga, din namin sila. tuloy-tuloy yan, sir, di ba? Nagsimula tayo sa development ngayon. Ngayon, yung future generations naman, Ayun. we can, sabi nga ni Secretary, di ba, we can actually make a railway industry in the Philippines. Pwede ba gamitin sa subway, Metro Manila Subway, itong hybrid electric train? Magkakaroon tayo sa subway, di ba? Pwede. 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 Kaya lang kasi parang, Kasi bibili tayo sa abroad. sana. kasi gusto kong explore yung bakit hindi po tinuloy ito ng UP. Oo nga. Ayaw yata nilang mawala ikot. Yung jeep? The jeep? Ano ba yan? Ano ba yan? Dapat moving forward tayo palagi. Maganda yan. Hoy! Oo nga. Hindi pwede. Ewan ko, hula Ito ko po, lang yun. hindi, ito po ang plano talaga dapat buong UP lalagyan ng Saka sunduan Yun ang naman iikot sa kung UP. magugustuhan nila at Opo, the end of the opo. prototype development. Kung hindi nila magugustuhan, i-dismantle namin. So sumunod lang kami sa agreement na kung hindi nila magustuhan, dinismantle namin. Sir, tanong ko lang, is that feasible? Problema kasi dito, we are short of power plants. Marami tayong mga build programs, marami tayong mga infrastructure na may problema sa power plants because power plants are not being built fast enough. Kung maglalagay pa tayo Actually, ng... ano nga eh. maglalagay tayo ng electric powered transport system, hindi pa tayo kakapusin sa power supply. Siyempre, apektado yun. Is there Yung any supply, chance, sir, na itong mga train na to ay maging solar-powered? Mahirap reliable kasi yung solar, ano talaga siya. Oo, kailangan sustained yung... Sustain Paano ba yan kung brownouts ka sakali, engineer? Hindi pwedeng Tatakbo ba yan? Mag-switch Eh, ba sa diesel? yung PNR at yung road train, talaga may baterya yun. Walang problema yun. Okay, may baterya pala eh. Daw Hindi. chini-charge. So, pwede Battery po ba, sir, yun? Di ba, kunyari may diesel ka and all. Pero meron kang, parang may solar ka, para dagdag lang dun sa battery, to charge the Ano ba battery. yun? Another project namin yun kung sakasakali. Iba pa Pero siya. gusto lang namin munang makitang ginagamit itong mga ginawa at nang tayo, magtuloy-tuloy. How much ang consumption ng diesel for that na-study nyo na for a particular month? Less than 30% daw. Hindi, yung natitipid, Natitipid, 30%. 30%. Pero hindi ko kabisado. Kasi you might be competing with the availability of diesel in the market, so tataas yung presyo ng diesel for the common consumer. Well, actually, sa totoo lang, Darwin, currently, the PNR is using, yung mga trains ng PNR, they're using diesel. Diesel Diesel. yun. Okay. Yung Yung mga, mataas ang consumption nila. yung hybrid electric road train, pwede ba yan sa baha? Or pag malakas ang ulan? Sa? Oo, kasi ang ano niyan, ang makina niyan elevated. elevated, patayo. Pwede. Okay, sige. Yun nga lang talaga ang problema lang nung train, road train, is may Dedicated dedicated lane.
So, sa Jensen, meron na yan? Sa ano ba yung sa Jensen? Jensen at Tsaka Kawayan. Isabela. Actually, kahit Kawayan. hindi sila mag-dedicated lane, hindi naman ganun ka-traffic sa kanila. Dito kasi, So, malabo sa like Metro for Manila. example, EDSA. Malabo sa Manila, malabo sa Cebu. Sa ano, Sa parang Cebu, nabasa ko- sinubukan namin yan, Sa pero Davao? hindi namin sinubukan. Nabasa ko kanina parang sa Clark. Sa Clark, Sa Clark, ginamit siya kakaroon for a ng while, testing. pero nag-decide ang Clark na magtatayo sila ng rail, pero imported. Eh, bakit imported? Eh, bakit hindi Eh, unahin sa atin? meron silang ibang plano. So, Parang parang pwedeng unahin mo na nila yung Support, parang dalawang MRT yata ang Opo. plano nila doon, ano? Wala ba tayong kasunduan sa gobyerno gano'n? Parang Na MRT. Unahin mo na natin yung sarili. Well, yung dito sa PNR train, Sariling ating. pinresent talaga namin sa cabinet at ang action requested is for it to be adopted. So, inapprove. Kaya wala nang atrasan. Yan, PNR na yan. Sana talaga tawag dito, ma-encourage, no? Na gamitin itong mga to. Kasi unang-una, gawang Pinoy. Pangalawa, not all, pero most of the materials used are also from the Philippines. We only, what we are doing, if we are going to adopt this, is we are going to foster the workers, the engineers, the scientists, di ba? Meron dalawang... Kasi ang dami po nating skilled workers, nag-a-abroad sila. Correct. Meron dalawang magandang potential projects na forthcoming na medyo advanced stage of ika nga negotiation or processing. Yung hybrid electric road train Okay. ay gustong gamitin ng Panay Railways. Kasi ang Panay Railways from Capiz to Iloilo, from Rojas to Iloilo, ilang kilometer yan? 120 kilometers. Ay pag-aari na siya ngayon ng veterans yung mga veterans. So, at yan, nag-decide sila na hindi na nila gagamiting railway. So, ang plano nila, sesementohin na yung buong 120 kilometers and then gagamitan na ng HERT. HERT. So, ang magka-partner ang Panay Railways at saka yung gumawa ng aming mga tren, Philtrack, no? Nag-propose sila ng PPP ba yun o BOT? Build Operate Sa NEDA. Nasa NEDA na yon at pinayagan na sila. Nakadaan na sila sa sa Swiss Challenge. Kaya under evaluation na lang ng NEDA, kung i-approve na nila, matutuloy yan. Ang pangalawa, na medyo maganda rin, ang province of Batangas ay nagpirmahan na rin with the Philtrack, yung gumagawa, na maglalagay sila, kung ito'y maa-approvean, sa Star Tollway sa gilid. Sa gilid. Maglalagay ng dedicated road. So parallel sa mga road Yes. sa private vehicles. Correct. Oo. Ayos Oo. So if these two will materialize, palagay ko magsusunod-sunod na yan eh. Pag nakikita nila yung Nakita siguro benefits. nila ang Oo. benefits. So, yung tinanong mo kanina, Clark, Manila, no? Na train, di ba No, lalagyan? ang ginamit namin sa Clark yan from the entrance lang to the places where Wala kayo plano na i-offer yan, Manila? Kasi yun ang, di ba, mayroong project, gobyerno natin. Train. Pwede siya From Manila to Clark. Pwede siya kasi yung North Railways North Railway. Oo. Pwede yung tren, yung hybrid. Yung hybrid. Okay, yung maintenance yun, hindi na tayo problema katulad ng... Ayun ang kainaman nun. Pag nasira, hindi ka na aasa. Pupuntahin mo dito yung mga Hapon o mga Swedish or whoever Pinoy na. para lang i-repair. Ano? Pinoy na. And Secretary, nakausap nyo na rin po kaya ang Department of Tourism ukol dito sa proyektong to? Kasi sa ibang bansa, itong monorail train ay ginagamit talaga for tourism purposes sa Vegas, Japan. sa San Francisco, in many cities. Actually, kahit yung hybrid road train, parang yun ang isa sa mga intention ng Kawayan City. Kasi ang Kawayan City ay ambisyon lang maging smart city. Ambisyon lang maging smart Nueva city. Ecija? Kawayan. Isabela. Sorry. So actually, marami silang project na related sa science and technology. Kaya din namin sila napili na diyan ilagay yan. At nung makita naman ng provincial government ng Isabela, parang gusto rin nila na magkaroon ng bus road train from Kawayan yata to, hindi ko alam kung anong bayan yun. Saan ba yung kapitolyo nila na Kawayan na nga yung Kawayan ng Echage. Echage. Oo. O tsaka hindi, sir. Maganda kasi, di ba, these trains, nakita ko yung mga designs kanina eh. It's very, tawag dito, simplistic design. Correct. So,
Siyempre, the Department of Tourism can actually design it like yung Yes, mga paintings, diba? Like, i-paint mo siya Oo. para maging attraction. Maganda yung pag titignan niyo po sa San Francisco, sa Union Square, makikita mo yung monotrail nila. Talagang pinupuntahan ng mga turista. So, pwede talagang maging attraction natin to. Plus kasi hindi pwede sa atin yung, parang hindi applicable yung hop-on, hop-off, di ba? But this one might be applicable sa Intramuros, sa Bandang Yes. Luneta, and in other tourist spots, I'm almost tourist sure areas. na pagka nasakay ang taga-DOT sa maiden voyage, siguro pag-iisipan nila yan. Yan, no? Diyan sa mga kilalang tsaka, tourist spots tourist sa Metro destination, Manila. yes, Intramuros, exactly. papuntang Chinatown. actually, alam mo yung biyahe papuntang Bicol, masarap magbiyahe papuntang Bicol because may mga parts doon na you'll see fields of green. Correct. O kaya naman yung minsan tabing dagat, ganyan. Maganda. Pero maganda nga yung direction din na inaano nila, Secretary, yung tinutuko nila na i-develop itong project na to sa mga probinsya na kulang sa infrastructure talaga. At saka nasa process pa lang ng Yes. growing, Yes. na paplano pa nila. Oo. Ako, nabiyahe ako ng probinsya, talagang makikita mo, kulang na kulang yung development, public transport, yung mga infra nga, yung mga tulay. Kaya kasabay yan, maganda na itulak din natin. Secretary, yung ganun, ano ang challenges na nakikita nyo doon na dapat matugunan? Actually, as in all our research outputs, kung minsan ang nagiging challenge namin, yung mga line agencies na hindi kami pwede mag-roll out hanggang doon lang kami sa development ng mga prototype, ng pilot, ng running model, yung pag-a-adapt ng mga line agencies, whether we are talking of health, whether we are talking of agriculture. Natutuwa kami ngayon kasi dati bihirang-bihira yung mga ibang department na nagko-contribute sa research namin. Pero ngayon nadagdagan na, ano? Ang DBM ay nakipag-partner na sa amin para doon sa project nilang DIME. Narinig na ba niyo yung DIME? DIME. Digital, tawag dito, monitoring and evaluation of projects. Kasi pagka nagsasubmit sa kanila ng report, yung mga, halimbawa, yung mga infrastructure, yung mga road, i-claim nung kung sino man na we have 70% completed. No way of checking. Oy, naku, But totoo yan. ngayon with tawag dito, with remote sensing, makikita nila, yan ba talagang 70% na. Totoo Kaya yan. Para monitoring. nabigyan kami ng award ng Corruption Commission ba yun? May bagong commission. BACC. Binigyan kami ng Presidential award jointly Anti-Crime Commission. ng DBM at saka ng DOST. Anti-Corruption Commission. Oo, kasi yun, Kay it's Belica. using technology to wipe corruption. Hindi, maganda yan. Actually, dapat yung national ID ibigay din sa kanila eh. Hindi na nasa DICT na yata. Nasa yan, DICT oo. na. Pangalawa, yung itong DPWH, dati hindi kami binibigyan ng pera niya. Ngayon nagbigay na sila ng pera para naman i-develop yung mga monitoring instruments so that we can produce it at more reasonable cost. Yung ilalagay sa mga tulay na to monitor tawag na monitoring the health of bridges kasi nga takot na takot yung tension, tayo kumbaga. takot tayo magkaroon ng lindol lalo na dito sa Metro Manila dahil matagal nang hindi nagkakaroon ng malaking lindol dito Yun nga po, kaya sinasabi nila. mas nakakatakot hindi mo naman ma-forecast ang lindol. Oo, mahirap po yun. So, ang gagawin, kakabitan niya mga bridges na yan. Dahil pagka nagkaroon ng malakas na lindol, unang-unang prone na masira yung mga tulay. At pag nasira ang mga tulay, putol ang komunikasyon, putol ang mobility. So, nag-contribute ng 27 million ang DPWH sa aming project. Ang taga-implement naman ang PBOX. Kasi sila yung nakakaintindi dyan sa mga monitoring. And then, ang talagang gagawa ng instrumento, MAPUA. Mapua. So, ganun po tayo sa na welcome lahat, lahat ng mga inventor ng mga Pilipino na may mga Scientist, invention, mga scientists, talagang tinutulungan, inaalalayan ng DOST? Opo. Yung talagang reasonable naman ang hinihinging tulong. Kasi kung minsan merong mga inventor na sasabihin sa'yo,
5 billion ang kailangan ko. Paano mo naman? Secretary, nabanggit mo kanina, so may ugnayan na with DPWH, DPWH, and DBM. Paano po- DOH. Isa pa yan. Ayun po Isa pa sana yan. yung itatanong ko. Ang DOH po ba at Department of Agriculture ay nakikipag-ugnayan din kasi maraming proyekto ang maaari niyo pong maitulong para po makatulong sa mga mamamayan natin, lalo na sa mga coconut farmers natin, diba? Sa mga may sakit ngayon ng diabetes. Uunahin ko yung DOH. Kasi ang DOH, ang unang-unang line department na nakipag-join sa amin para magkaroon ng batas ng National Unified Health Research Agenda. Ibig sabihin, kung ano yung gagawin naming research program, yun din ang sa DOH. No? To the point na parang yung pera nila, inaano na sa amin na kayo na ang bahala. Sa research. Sa research, correct. So, ang isa sa maganda sigurong example ay yung dengue diagnostic kit. Okay. Diagnostic kit, narinig nyo na yon. Biotech M, nanalo ng Gold Award sa Geneva last April. So, ako na-experience ko na yan kasi nagkaanak ako na dengue when he was 16. Unang araw, may lagnat, dinala ko sa doktor, hindi malaman kung dengue o hindi. Okay pa daw ang platelet. Pangalawang araw, hindi pa conclude, pang-5 araw, hindi pa, pang-6 na araw, ICU na, dumudugo na. Okay. At, ito ngayon, yung na-invento na to, first day pa lang ng fever, alam na kung Makikita na dengue o kaagad kung hindi. dengue. So may mapiprevent na mag-worsen yung Oo, sitwasyon mag-worsen ng yung bata. situation. And natutuwa kami kasi after nung mabigyan siya ng award sa Geneva, ng World Intellectual Property Office, nag-participate na siya sa biddings. Alam mo naman sa DOH, kahit na yung project na yun ay sinuportahan ng gobyerno, pag procurement, dadaan ka pa rin sa procurement process. So, nakatatlo na siyang delivery. That's good. DOH. Okay, so liban pa po dun sa dengue tester na yan, meron po bang pag-aaral tungkol naman po sa coconut? Kasi po, ang coconut ang biggest or second biggest export product natin. And yet, ang mga Pilipino ngayon, ay bumaba po lalo yung consumption natin sa sarili nating produkto because they're not aware or they have this misconception na ang coconut oil since tumitigas pag lumalamig, nagbabara din sa puso natin. May mga pag-aaral po bang ginagawa ang DOST para naman nang sa ganon ay ma-correct itong misimpression or misconception ng mga Pilipino? Ang inuna naming mga proyekto actually sa virgin coconut oil kasi yun ang isa sa mga pinagkakakitaan ng mga coconut producers natin. Coconut producers. Ang Ateneo ang gumawa ng pag-aaral para maiayos ang lahat ng standards na kailangang ma-meet para i-release hindi lang sa local market kundi sa international. Market. Ngayon, yung mga health studies na yan, kahit nung araw pa, si Dr. Dairit, yung tatay pa nila Dr. Dairit na naging Secretary of Health, sinasabi na yan ay sa kanyang pag-aaral ay mabenepisyo. Mabuti, At ang aming, hindi nga lang scientific, sabi namin, ang incidence daw ng heart disease sa Bicol region is lower than other regions. Because of coconut. Kasi mahilig sa gata. But maybe we can do a more scientific study. Going back to the railway, mga ilan ang possible na mabe-benefit? Ilang passengers sa may rides are you expecting to use the railway that you're building? Alabang, Alabang. May unit of measurement yan eh. Ano tawag doon? Teka, pwede ba tumingin sa recording ko? Meron kasi measurement yan na tinatawag na eto. 800 nung banggit kanina. Yeah, parang Ang 800. maximum passenger per hour per direction ay 17,600. Wow. Oo. Ilan ang riding pa po sa public transport? Ito. Mababawas sa gumagamit ng bus, gumagamit ng... Malaking Malaki. So, alaking benepisyo sa mga Pilipino. Alaking benepisyo niyan. Yes. And then, tsaka ang mag-ano mo dito, ang maganda, Aljo, this is PNR. Yeah. Among all the railways in Metro Manila, PNR is the one that is used most by the masses. Exactly.
Kasi ang tawag dito, not only that, kasi PNR is used mostly by students of universities in Manila who lives in Laguna area. And workers. Oo, and workers as well. So napakalaking tulong sa kanila nito. Sa totoo lang, yung PNR, yan yung pinakamatagal na nating may infrastructure eh. Hindi ko lang maintindihan bakit yan yung pinabayaan. Matagal ding panahon na hindi gumahin 1876 or 1887 yata. At natutuwa kami kasi sa teacher ako sa College of Engineering So yung isang kaibigan kong professor, may collection siya ng mga old pictures. And one of the oldest collection niya, yung bumababa si Rizal sa Damortis. From Calamba? From train. Hindi, from Tutuban. From Tutuban. Imagine mo yan, di ba? Yan yung, nandyan na yung infra, nandyan na yung relays. Ang problema din kasi dyan, yung mga nakatira sa gilid hindi nga, kasi nga, ba't nga napabayaan? Ba't nga nagkaganon? Aljo, may isa pa tungkol sa coconut. Sige Kasi po, isang importante dito, yung replacement ng ating mga puno. Dahil alam naman natin na usually, pag tinanim na yan, ay hinihintay na lang na matumba kung ng bagyo. Kaya ang mga productivity nila mabababa na, matatanda ng puno. Yung iba naman, pinuputol yan, ginagawa coconut lumber. At yung iba naman na peste. So talagang ang replanting is a major concern, lalo na yung magiging resistant sa disease. So meron kaming malaking proyekto, ang tawag namin doon coconut, basta siya tissue culture technology. Na traditionally, makakakuha lang ng isang puno sa isang niyog Di ba? Pag inilagay mo doon, tutubo yan. Correct. So after a few weeks, pwede mo na itanim. Yung aming coconut embryotic, somatic embryogenesis technology ay sa ngayon, 5 ahensya ang nagpa-participate sa research. Dalawang centers ng Philippine Coconut Authority at saka 2 campus na UP Los Baños, UP Mindanao at saka Visayas State University sa Baybay, Leyte. So sabay-sabay nilang inire-research yan. At ngayon, ang nagli-lead dyan, ang Philippine Coconut Authority. Funding namin, pero ang PCA ang gumagawa. So far, ang pinakamalaking nakukuhang number of plantings per knot ay ang UP Los Baños. Nakakakuha sila ng something like 330 plantings sa isang nyug. Kasi yun kukunin mo lang yung tissue Tapos papalakihin mo, doon sa may tumbong ba ng nyug. Ang galing. Ang disadvantage lang niya, unlike yung coconut galing na mismo ilalagay mo, ilang sa weeks lang yon. Ito, 1 taon bago lumaki yung tissue. Kasi ang tagal niyan Yun nga lang, maramihan. But if you get more than, kahit 100 lang, di ba? Correct. Worth the effort. So hopefully, pagka natapos na yung research ay i-roll out na ng PCA. Sana nga po matulungan natin ng husto or matutukan din itong coconut. Kasi nga 4 na milyong Pilipino ang nakadepende dito Kaya, it's also one of our biggest exports. exports. Ang daming produktong pwedeng makuha. Plus yung health benefits, the coconut is Kanina, di ba, pinag-usapan natin, memory yung health benefits ng coconut. So siguro kailangan ma-roll out or yung information dissemination na ang nyog ay mabuti sa katawan. Mabuti sa katawan at napakaraming pwedeng makuha. Correct. May narinig ako, mula sa niyog, pwedeng gamitin fuel. Biodiesel. Pero ang huli kong nakita sa Lucena ba yun? O sa Tayabas tayo nagpunta nung meron silang parang toyo Coco aminos. Yun. Coco aminos. Nagulat ako. Napakadaming ang produktong pwedeng makuha dyan. Hindi, yung tawag dito, yung pinakurat na vinegar. It's also from coconut trees. Pinakurat? Oo. Walang pinagkaiba sa tuba? That's a product of Mindanao. Pinakurat. Yung cane niya, it's not sugar. It's not sugar cane. It's not cane vinegar. Sugar. It's coconut vinegar. Halos lahat talaga. Pwede mapakinabangan sa niyog. So, maganda yung samahan ng PCA at DOST pagdating sa nagtutulungan. Buti ngayon ang DOST na naha-highlight na. At ito nga, nakikita na natin yung mga Hindi kasi, ginagawa. remember, ang daming mga Filipino inventors before na yung mga patents ng mga discoveries nila wala sa Pilipinas, nasa ibang bansa. Binenta. Because there's no
ba? funding. Sa Oo. mga Itong pinag-usapan natin na yung mga train system, dapat yan, ma-promote natin yan, ma-highlight. Kung minsan natutuwa din kami dahil nag-release kami ng resulta ng DOST Scholarship last Sunday. So, ang DBM naman tinutulungan kami. So, ang huli, nung 2015, ang number of scholars namin, 5,000. Walang scholar noong 2016, 2017 dahil wala pang gumagraduate ng K-12, ano? So, noong 2018, another batch. And for 2018, nagbigay naman ng DBM ng enough. So, naka 9,000 kami noong 2018. Na Nung scholars, linggo, nag-release kami close to 10,000. Okay? Ang nakakatuwa, mukhang okay ang K-12 kasi ang tataas ng mga scores ngayon compared sa previous. So ito po bang mga scholars natin, eventually when they graduate, they'd be obligated to at least serve or serve the apply country. apply yung kanilang napag-aralan para sa bansa. Hindi sila kailangang pumasok sa gobyerno, basta gamitin nila yung kanilang napag-aralan. Napag-aralan, oo. At ang problema nga lang sa atin, yung opportunities din. Hindi mo rin masisisi yung mga bata kasi kung wala namang opportunities. Ang isang magandang example dito, yung Palawan State University, napuntahan ko, ang daming estudyante sa petroleum engineering. Yes. Sabi ko, saan pumupunta yung mga yan? Mag-a-abroad Immediately, one half abroad. Doon sa kalahati, hindi lahat naman related sa petroleum ang trabaho. Pero, sabi nila, employable sila. Kasi maganda naman yung program. Sabi ko, sa akin okay lang kahit pumunta sila sa abroad. Basta sila ay nakakatulong sa economy. So, pero nagulat ako kasi 25 years na yung program, ang mga teachers, puro temporary pa. Sabi ko, bakit hanggang ngayon temporary pa kayo? At puro kayo instructor, lang na po. Sir, wala kaming master's degree. Saan kami kukuha ng master's degree dito? Kami lang nagtuturo ng petroleum engineering dito. Pinadala namin sa Petronas. Sa Malaysia. So, 5 na yung nakauwi with their master's degree. Meron pang 3 doon. At sabi ko, magtayo na kayo ng research program ninyo. Para I'm sure na meron naman din tayo sigurong petroleum na mahuhukay dyan. Sir, Mark used to be with the petroleum I think yung Palawan State University po, ang isa yan sa mga dapat sinasagot ng malampaya, fund. Correct. Diba? Kasi beneficiary sila dapat yan. Dapat. Sana itong 5 na pinadala natin sa Petronas ay yun nga, gamitin nila ang kanilang mga Alam mo, kaalaman natutuwa dito. ako kasi they finish their courses in a shorter time than they expected. Kasi talagang maganda yung facilities. Nahiya lang ako kasi nung pumunta ako doon, yung presidente ng university, Petronas University Technology Petronas, sabi niya, alam mo ba kung saan ako unang nag-training ng petroleum refining? Dito. Sa Batangas. Batangas. Andyan ang refinery ng Yung mga tao ko naman, Totoo. pinadala ko sa Bataan. Yes. Sa Limay. Parang kwento Diba, ng bigas din I yan. know that I worked in Bataan. Diba, we used to have those facilities, no? Ngayon wala na. Hindi, andyan pa yung Andyan pa, Limay. Pero hindi na. Yung Caltex yata Ang wala na Ang sa Caltex, Batangas. wala Wala na. Sa San Pascual, wala na yung Pero doon Caltex. sa Palawan, natutuwa ako kasi ang na-attract nilang students to that program are the top-notchers in their entrance exam. Yes. At sana magkaroon tayo ng mas maraming government officials and lawmakers na mga scientists at Nakakaintindi. engineers. Oo, tama. Kasi puro tayo mga politiko, puro mga lawyers. I think it's high time talaga na, you know, Marami na rin kasi halimbawa, ang cabinet secretary natin, si Secretary Nograles, Yes. Pisay. Philippine Philippine Science. Science. So, Ano po ang kanyang graduate of what? pumunta siya, management engineering sa Ateneo, tapos nag-abogado. Abogado So, hindi talaga scientist. Lexi. Oo. Sana may mga Senator chemical Coco engineers, Pimentel, mechanical engineers. lawyer din, pero ang basic degree niya, mathematics. DOST scholar. Maganda yun. Meron pa tayong party list ngayon ng mga para sa mga science and technology. Science and mga technology. Tumatakbo Sana lang nga. yan. Pero Yun, dun IT, tayo. si Toti Casino lang, alam mo, tumatakbo na. IT. si Juan, for a while, si Angelo, di ba? Palmones. Oo, siya For a ang while. Palmones. Okay. I think it's high time na yung mga We have to, natin, diba? Oo, Kasi yung mga Pilipino. it's the future. The future is science. Tsaka Yeah, kaya science and natin. technology. Diba? Pwede tayong makipagsabayan sa yung mga taga-ibang bansa. Pagdating sa Aking hindi ko alam kung tama o mali. Sabi ko doon sa mga scientists na, pag nagpupunta kayo sa abroad, huwag naman yung sasabihin, kawawa naman kami, naiwan na kami. Sabi ko, pakita ninyo na meron tayong
ahead tayo in certain areas kasi hindi naman kamukha doon sa space technology program natin sa Japan, humanga ang mga Hapon. Dahil late comer daw tayo compared doon sa iba, pero ang bilis ng pagkatuto. Okay, sige. Yung Diwata yun, no? Diwata. Maganda ito, 1, Diwata 2. Pag-uusapan natin yan. Kailangan natin ng integrate science programs and technology Yes. programs. Hybrid electric road train. Meron pang automatic guideway system. Madami yan. Bus transport kasi talagang kailangan natin. Automatic guideway system. Automated. Automated, no? Transit. Guideway transit. Okay. So, pag the fully developed yan, again, target locations natin for implementation again, the Secretary? Yung PNR train, magiging April PNR train 24. na siya sa April 24. Okay, yan. Sige. Alright. Baka Gusto sa kong mga bigyan riders ng PNR. ng credit ang nag-umpisa niyan, yung aking predecessor, si Secretary Manny Monteo, ang kanya kasing ano tawag to, motto o tagline, Local Technology Works. Ako naman na pumalit sa kanya, boss ko siya dati kasi ako'y matagal sa DOST. Ako naman ay Science for the People. Wow. Maganda yun, maganda yun. Parehong maganda po, sir. Okay, thank you so much, Secretary salamat. Fortunato de la Peña ng DOST. Yan, mga kaibigan, at dyan po muna nagtatapos ang episode natin sa araw na ito. Sana ay may napulot kayo sa aming mga diskusyon. For more updates, i-follow lang ninyo kami sa aming mga social media accounts. Mark Lopez, Mark. Mark Lopez po sa Facebook. Nandiyan na. And Okay na? okay na ako. Yeah. Oh, yan. Problema. Si MJ. MJ Kiambao Reyes po sa Facebook and meron din sa Twitter, di ko lang kabisado. Si Sec, meron kang Facebook account or social media? Meron, oo. Ang DOST marami. DOST, Nakikita ano ko po eh. yan? Asa ba si Jel? Anong aking taga ano? Dapat i-promote natin eh. I-promote natin. Fortunato de la Peña. Fortunato Ang de la Peña. DOST naman. DOST? May official. DOST PH. Kasi ang DOST, hiwa-hiwalay, may FIVOX, may Pag-asa. Oh, Bawat there are agency. like 18 agencies, no? Napakarami. Sa Twitter na very active ang FIVOX. Apivox. Oh, yan yung gigising madaling araw din yung Pag-asa. Pag-asa. Ma'am Cheese, si Ma'am Cheese. Facebook.com/mamshies po. Okay. Personal account, Darwin Cañete on Facebook. Ayan. Okay, Birada Bendijo. Thank you so much, Secretary Salamat de la po, Peña. salamat. Okay, so hanggang sa susunod na episode, tandaan, ito isang malawak at malayang diskusyon lamang kaya everybody. Wala personalan, don't take it personally. Thank you.